Lord, gusto ko pong maging banal. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 1 to 6 and 16 to 18. And I read it for you. Beware of practicing your piety before others in order to be seen by them, for then you have no reward from your Father in heaven. So whenever you give alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be praised by others. Truly I tell you, they have received the reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be done in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And whenever you pray, do not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. But whenever you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And whenever you fast, do not look dismal like the hypocrites, for they disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting may be seen not by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Ngayong araw pong ito, ating pong inuumpisahan ang panahon ng Kwaresma. Ito po ay sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga noo. Kung titingnan po natin, isang napakagandang pagkakataon at paalala ang panahon ng Kwaresma sa ating goal sa buhay. Ito po ay para maging banal. Ang lahat ng ating ginagawa ay patungkol at patungo sa kabanalan. At ang kabanalang ito ay nakaanyo at nakahugis, nakamodelo ng naayon sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito, pinaalala sa atin ang napakahalagang tatlong pundasyon ng Kwaresma: ang pagkakawanggawa, ang pananalangin, at ang pag-aayuno. Ginagawa natin ito kahit hindi Kwaresma. Pero ngayong panahon ng Kwaresma, mas pinatitingkad ang halaga ng tatlong bagay na ito. Papaano ka magdasal? Papaano ka magkawanggawa? Papaano ka mag-ayuno? How do you pray, fast, and do almsgiving? Ngayong araw na ito bilang panimula, isang paalala muna sa atin ang halaga na ang ating buhay ay hiram sa Kanya, na ang ating buhay ay may katapusan. Sasabihin ng ministro sa iyo habang kinukuskus ang abo sa iyong noo, ikaw ay alabok at ikaw ay magiging alabok. Isang paalala ng buhay ay hindi permanente dito sa mundo. Isang paalala na tayo mahina. Isang paalala na tayo makasalanan. At isang paalala na tayong lahat ay mamamatay. Pero hindi basta makasalanan, hindi basta mamamatay, hindi basta mahina, kung hindi tayo ay minahal ng Diyos. At hindi lamang basta minahal ng Diyos, tayong lahat ay tinatawagan na igugol ang ating buong buhay, ang ating paglalakbay dito sa mundo, sa buhay kabanalan. Kaya binibigyan tayo ng napakahalagang tatlong gawi ng Kwaresma para makamit ang buhay kabanalang ito: panalangin, pagkakawanggawa at pag-aayuno. Ipanalangin natin
na maging makabuluhan, maging payapa, at maging banal ang ating pagdiriwang ng Kwaresma. 40 araw na kasama si Jesus, 40 araw ng buhay kabanalan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ngayong inuumpisahan namin ang Kwaresma, panahon ng grasya, panahon ng kabanalan, nawa maibigay namin ng buong buo ang aming puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.